Si Ana, isang simpleng librarian, ay araw-araw na dumadaan sa parke pagkatapos ng trabaho. Isang araw, habang naglalakad siya, nakita niya ang isang binatang nagsusulat sa ilalim ng isang puno. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang binatang iyon, ngunit may kakaibang saya siyang naramdaman nang magkatinginan sila. Ang binata, si Marco, ay palaging nagsusulat ng tula at madalas siyang magtago sa lilim ng puno upang magsulat. Nagkakilala sila nang magkamayan sa isang pagkakataon at mula noon, palaging magkausap sila tuwing hapon. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo nilang nakikilala ang isa't isa. Ang mga pangarap ni Marco at ang mga alaala ni Ana na puno ng kalungkutan. Isang araw, iniwan ni Marco ang isang liham sa isang libro sa library na palagi nilang ginagamit. Minsan, ang mga salita ay hindi kayang iparating ang tunay na nararamdaman, kaya bibigyan kita ng isang tula. Ang bawat linya ng tula ay nagsasabi ng isang kwento ng pagmamahal na hindi pa nila kayang ipahayag. Ngunit sa bawat salitang isinulat ni Marco, unti-unti nilang naramdaman na sila ay nakatadhana. Sa ilalim ng puno, sa harap ng libro, magkasama nilang binasa ang tula. At doon, natutunan nilang sabihin ang mga salitang matagal nilang nais iparating, "Mahal kita." Ang aral ng kwentong ito ay ang pagmamahal ay madalas na lumalago sa maliliit at makahulugang sandali at koneksyon. Minsan, ang mga salita ay hindi sapat upang ipahayag ang ating nararamdaman, ngunit sa pamamagitan ng mga gawa, kilos at pag-unawa na ipapahayag natin ang pinakamalalim na emosyon. Tinuturo rin nito ang kahalagahan ng pagiging bukas sa pagmamahal at ang pagpapakita ng ating nararamdaman kahit na mahirap o hindi sigurado. Ang tunay na nararamdaman ay maaaring iparating sa iba't ibang paraan at minsan ang mga hindi nasasabing sandali ang pinakamalakas magsalita.